To those of you na first time lang na uh, naka-attend itong series natin, this is about some controversial verses in the Bible na hindi hindi madaling intindihin. Hindi madaling intindihin. Actually, madali siyang intindihin. Kaya lang, nami-misinterpret most of the time sapagkat merong legalistic mindset. Yun yung reason. Kaya yung ating objective dito is kung nakikita niyo yung circle na yan, is understanding the scripture through the lens of grace. Meron pong dalawang covenant ang Bible. The Bible is divided into two covenants. The Old Covenant and the New Covenant. Familiar kayo doon? Sa Bible niyo mismo makikita niyo yun. Bagong tipan, lumang tipan. Tama? The Bible is about covenants. Yun ang unang-unang dapat natin maintindihan. At ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng kasunduan or covenant. Always remember that. Ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kasunduan. So, nung unang panahon, ang Diyos ay gumawa ng kasunduan na tinawag niyang Old Covenant. Yun ay sa bansang Israel. Nung dumating si Kristo at siya'y mamatay, nag-establish siya ng panibagong tipan or covenant na tinawag natin ngayong New Covenant. At ang sabi ng Bible, tayo mga Kristiyano ay nasa ilalim ng bagong kasunduan. We are living under the New Covenant or under grace. Pag sinabi po natin New Covenant, grace. Pag sinabi natin Old Covenant, law. So dalawa po yan. Old Covenant, law. New Covenant, grace. So tayo ay nasa ilalim ng New Covenant, we are under grace. And since under grace tayo, marapat lamang na kapag nagbabasa tayo ng Bible, titingnan mo yung binabasa mo in the light of grace. Because we are under grace. In the light of the finished work of Christ. Ngayon, kung ikaw ay under the Old Covenant, marapat lamang na ang gamitin mong lens is the legalistic lens or Old Covenant lens. So, dalawang by the way, kaya po natin nire-record para yung gustong mag-playback, yung hindi naintindihan naman, kaya lang gustong ulitin. No. Ipinopost natin sa YouTube yan at maging sa GC natin para maulit natin. Alright? So as I was saying, merong dalawang lenses na ginagamit ang mga Christians pag nagbabasa ng Bible. The legalistic lens or the Old Covenant lens and the grace lens or the New Covenant lens. Ang malungkot nito, most Christians, pag nagbabasa ng Bible, ang madalas na gamit na lens, legalistic lens. Yung iba, pinaghahalo yung lens. Sa isang mata, legalistic lens. Sa isang mata, grace lens. Magulo din yun. kasi mixture yung tingin mo sa Bible. Kaya may mga Christians na minsan ang tingin nila sa Diyos, magagalitin. May time naman ang tingin nila sa Diyos, sobrang bait. At parang hindi na marunong magalit. Bakit ganon? Kasi pinaghalo niya yung dalawang lens. No? Nakita niya sa Bible, sa sobrang galit ng Diyos nung panahon ni Noah, pinatay lahat ng tao, walang tinirang buhay. So ang Diyos talagang pumapatay at madaling magalit. Nung panahon ni Moses, yung lalaking namulot lang ng kahoy during Sabbath, siguro naisip magluto, pinarusahan ng kamatayan, batuhin hanggang mamatay, sabi ng Diyos. Sa Old Testament yon. Tapos nabasa niya ngayon sa New Testament, sobrang bait naman ng Diyos. Yung babaeng nangalon niya na dapat batuhin hanggang mamatay, sabi ni Jesus, o sige, yung walang kasalanan, unang bumato. Nung walang bumato, sabi niya rin sa babae, o sige, umuwi ka na. So parang walang nangyari. So, nangyayari ngayon, kapag parehas na lens yung gamit mo,
May mga pagkakataon, iniisip mo, ang Diyos sobrang magagalitin, kulang sa pasensya. Minsan naman, pag nabasa mo sa New Testament, ang Diyos sobrang bait, parang konsentidor. So hindi mo ngayong maintindihan, ano ba talaga sa dalawa yung dapat mong paniwalaan. No, kaya nagkakaganon kasi napapaghalo yung lens. Since we are now living under grace, dapat titingnan mo ang Scripture in the light of the finished work of Christ. Everybody say, finished work of Christ. Finished work of Christ. In other words, that is under New Covenant, under grace. Kailangan, pag nalabas na tayo ng Bible, titingnan natin parate kung ano ba ang sinasabi ng New Covenant dito sa nabasa natin. Yun po yung objective ng ating series. We are going to clear all the confusion using the grace lens. Misunderstanding Scripture because of using legalistic lens. So we are now going to understand the Bible by using the grace lens. Okay? So nasusundan niyo po ako dun sa mga first time lang. Na marami na po tayo na pag-usapan dito and most of the time, ang pinag-uusapan natin dito, sa Bible po kasi malinaw, ang kaligtasan po natin ay una, walang bayad, regalo. Pangalawa, the moment ikaw ay naligtas na, secure ang kaligtasan mo. Hindi siya mawawala. Kaya lang, for some reason, ano nangyari? Ayan. May mga verses in the Bible na minsan ang dating, parang yung salvation, nawawala. Okay? At ilan sa mga ito, nabanggit na pag-usapan na natin ng mga nagdaang linggo. And this morning, isa na namang controversial na verse na sa unang tingin, pagka binasa mo, gamit ang legalistic lens, wala kang ibang maiisip kung hindi, ang kaligtasan mo ay pwedeng ang mawala. Kaya lang, malinaw ang Bible. Ang Bible ay nagsasabi, ang kaligtasan, once na tinanggap mo, hindi mawawala. Okay? Napakalinaw nun. We can prove that 1,000 times. Pero anong masasabi natin? Ba't may mga verses na parang nagsasabi ang kaligtasan mo ay pwedeng mawala? So yun yung ating mga pinag-uusapan dito sa series na to. We are going to clear all the confusions regarding verses na parang ang dating yung kaligtasan pwedeng mawala. Alright? So isa sa mga controversial verse na madalas na misinterpret ng marami at naiisip na ang salvation ay pwedeng ang mawala is Matthew chapter 4 verse 13. Etong sabi ng Matthew 24:13. And by the way, si Jesus ang nagsasalita. At syempre, dahil si Jesus ang nagsasalita, dapat kang maniwala. Amen ba yun? Tama ba yun? Na kapag si Jesus na ang nagsalita, totoo. At hindi dapat pagdudahan. Ito ngayon ang sabi ni Lord, but he who endures to the end shall be saved. Sa Tagalog yan, medyo mas mabigat eh. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Now, sa unang tingin, kapag ang gamit mo ay legalistic lens at binasa mo to, walang duda, ang maiisip mo, posibleng mawala ang kaligtasan mo. Kasi ang sabi dyan sa verse na yan, ang mag-e-endure, ang mananatiling tapat, hanggang wakas. Sa Tagalog kasi, yun ang ginamit na word eh. Ang mananatiling tapat, hanggang wakas, ay maliligtas. Hindi naman mahirap unawain yan. Sino daw ang maliligtas? Ang mananatiling tapat. And so therefore, kung hindi ka nanatiling tapat, what will happen to you? Hindi ka maliligtas. O yung kaligtasan mo mawawala. Kaya ang big question na ating pag-uusapan today is this. Are we saved by faith or faithfulness? Tayo ba'y naligtas only by faith or by faithfulness?
Yan ang i-clear natin na confusion this morning. But before we continue, mag-pray muna tayo. Lord, we entrust everything to you sa umagang ito. Dalangin po namin na lahat ng aming pong i-discuss ngayong umaga ay magbigay linaw po sa amin. Itong verse na to ay kadalasang ginagamit ng mga Christians who believe that salvation can be lost. And tonight we pray, maging klaro sa amin ano ba ang itinuturo ng verse na ito at bakit sinabi ng Panginoon ang mga pananalitang ito. Lord, dalangin po namin ang banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng kaliwanagan at maunawaan namin nawa lahat ng aming pong pag-uusapan. Thank you so much, Lord. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Palakpakan muna natin si Lord. Alright, as I've said, ang kaligtasan natin, hindi siya pwedeng mawala. Pero parang sa verse na ito na binasa natin, ang kaligtasan ay pwedeng mawala. Dahil kapag legalistic lens ang ginamit mo, mai-interpret mo ang verse na ito sa dalawang bagay. Una, ang kaligtasan may kondisyon. Ano ang kondisyon? According dyan sa verse na yan, endure to the end. Tama? Pangalawa, hindi secure yung salvation mo. Bakit? Sapagkat kung hindi ka nag-endure to the end, mawawala ang salvation mo. So pag binasa mo yan, using legalistic lens, yung dalawa na yan ang maiisip mo. Ang kaligtasan ay conditional under the condition of being faithful. Maging tapat ka hanggang wakas. Yun yung kondisyon. At dahil may kondisyon, hindi ngayon secure yung kaligtasan mo. Bakit? Paano kung kalagitnaan ng spiritual journey mo, sumakabilang bahay ka? No. Maraming Christian. Meron ba kayong kilalang ganon? Ako, dami kong kilalang ganon. Pastor pa nga yung iba eh. Sumakabilang bahay eh. At dahil hindi sila nanatiling tapat, yung kaligtasan nila nawala. Okay? Now, I'm not saying yung mga sumakabilang bahay ay pwede nating sabihin, okay lang yan, total, ang kaligtasan mo, hindi naman nawawala. Hindi ko sinasabi yun. No? Kasi posible namang hindi talaga naligtas yung mamang yun. No. O, posible rin naman talagang naligtas yun, naging mahina lang. But just the same, ang nakakaalam kasi kung sino ang ligtas at hindi, walang iba, kung hindi si Lord lang. Hindi natin trabaho ang maghusga kung sino yung ligtas at hindi. Diyos lang nakakaalam nun. Tama? At ikaw na naligtas. Alright. So, isa-isahin natin itong dalawang ito. Unahin natin yung ang kaligtasan ay conditional. According dyan sa verse na yan, ano ang kondisyon para maligtas? Let me ask you once again. Ano ang kondisyon para maligtas? Endure to the end. Sa Tagalog, manatiling tapat. Na, kung hindi ka mag-endure to the end, kung hindi ka mananatiling tapat hanggang wakas, what will happen? Hindi ka maliligtas o yung salvation mo mawawala. Now, anong masasabi natin sa verse na to? Obviously, ang dating ng statement na yan ng Panginoon, parang may condition talaga. At hindi mo kailangan maging matalino para hindi intindihin yan. Kailangan mo bang maging matalino para hindi maunawaan yan? Ang daling intindihin yan eh. But he who endures to the end shall be saved. Tagalogin natin. Ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Tanong, mahirap bang unawain? Ang dali, di ba? May kausap ako. Hello? Hello? Hindi ho mahirap intindihin yan, napakadali. Kaya nga sa sobrang dali sa tingin ng iba, ang unang isip kagad, o kita mo, kitang-kita. Ang kaligtasan mo pwedeng mawala pag hindi ka nanatiling tapat hanggang wakas. Now listen, kung titingnan mo yan, yung verse na yan, kukunin mo at face value, ibig sabihin, you will no longer question or ask further considerations regarding that verse.
kukunin mo siya at face value, in other words, kukunin mo siya out of context, talagang maiisip mo, this verse talks about your salvation is conditional under the condition of being faithful to the end, and your salvation can be lost if you will not be faithful to the end. Yun ang iisipin mo dyan. Tama. Now, again, gaya ng sinabi ko, kung natatandaan nyo, kapag meron tayong nababasang verse in the Bible, na ang dating parang ang kaligtasan dapat mo ng paghirapan, at ang kaligtasan ay posibleng mawala, huminto ka muna. Hinto ka muna. Pagkatapos, remind yourself of two things. Ano yung two things na yan? Kung nare-recall nyo doon sa mga naka-take up na nung nakaraan. Una, ang kaligtasan, regalo. Walang bayad. Pangalawa, once na nakuha mo na ang kaligtasan, hindi ito mawawala sa iyo. At malinaw yan sa Bible. Ngayon, kapag na-remind na yung mga bagay na yan sa iyo, tsaka mo ngayong balikan yung verse. Ano ang sinasabi nitong verse na ito? Bakit ganito ang sinasabi nito? Tama? Nakuha niyo po ako. Ang kondisyon na binigay dito para maligtas ka, kailangan mong mag-endure to the end. Now, remind yourself again, ano ba sinasabi ni Lord regarding my salvation? Paano ba ako maliligtas? Si Lord ang nagsasalita dito. Si Jesus. Ngayon, meron din sinabi si Lord na ganito. In John chapter 6, verse 36. He who believes in the Son has everlasting life. Vice versa, he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Ano ngayon ang sinabi ni Lord para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan? Believe in the Son. Meron ba siyang ibinigay na ibang kondisyon para ikaw ay magtamo, magkamit ng buhay na walang hanggan? Except you believe? Wala. Isa lang. At inulit-ulit niya yan. Itong sabi niya in John 6:47. Most assuredly. Everybody say, most assuredly. Most assuredly. In other words, parang may emphatic yung pagbibigay ni Lord ng statement. Tinitiyak ko sa inyo. Sa Tagalog yan, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Diba? He who believes in me has everlasting life. Again, meron bang binigay si Lord na ibang kondisyon para maligtas tayo except to believe? Sumagot kayo, meron ba? May kausap ba ako? Isa lang ang binigay niya, You only must believe. Sumampalataya ka. Now, kung hindi ka pa kontento dyan, bigyan pa natin ng isa. Itong sabi ni Lord in John 11:25-26. He who believes in me, though he may die, he shall live. Sabi ni Lord, lahat ng sumasampalataya sa akin, isang araw mamamatay ka. And yet, sabi niya, hindi magtatapos doon. You shall live. And he who lives and believes in me shall never die. And then the Lord asked this $1 million question. Do you believe this? Ano yung tinatanong niyang dapat mong paniwalaan? That you who believe in me, yes, you will die someday, but you will live. And you who live now and believes in me, you shall never die. Anong kondisyon na binigay niya so that you shall never die? In other words, you will possess everlasting life. Anong kondisyon na binigay niya? Believe. Taas nga ang kamay ng mga sumasampalataya kay Jesus. Ano ang sabi ni Jesus regarding those who believe in Him? He who believes in me, louder please, has
Pansinin niyo yung tense na ginamit, ha? Ano yung tense na ginamit? Hindi sinabi ni Jesus na, He who believes in me will have eternal life. Kasi kung sinabi ni Lord na, He who believes in me will have eternal life, ang ibig lang sabihin nun, wala ka pang eternal life. Ang sabi ni Lord, malinaw, He who believes in me has eternal life. Ibig sabihin, kung ngayong araw na to, sumasampalataya ka kay Jesus, at this very moment, may eternal life ka na. Now, to those of you here, na ngayon lang nabasa to, ngayon lang narinig, all you need to do is to really believe in Jesus. Okay? Now, this is not just mental assent, no? Hindi ito intellectual belief lang. Kasi, lumabas ka dyan sa kanto, tanungin mo yung drug addict, tanungin mo yung mga hold-upper, kidnapper, lahat ng masasamang may per. Tanungin mo sila, do you believe in Jesus? Oo naman. Ano kala mo sa akin, Hudyo? Galit pa yung mga yan eh. A point ko, this is not just an intellectual belief. Nang sabihin ni Lord, He who believes in me has eternal life. Hindi ito mental assent. Hindi ito just intellectual belief. Merong tinatawag tayong elements of saving faith. Number one, kailangan may knowledge ka about Jesus. Nakarinig ka talaga ng mga bagay tungkol kay Jesus. Pangalawa, sasang-ayunan mo kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol kay Jesus. Kung sinasabi ng Bible si Jesus ay namatay para sa mga kasalanan mo, you must believe. At pangatlo, kailangan mong ipagkatiwala ang kaligtasan mo sa Kanya. Alright? Yun yung tinatawag nating totoong pananampalataya. And the moment you do that, you will receive eternal life. Because he who believes in me, Jesus said, has everlasting life. So kung sa tingin mo, hindi ka pa ligtas, matagal ka nang naniniwala kay Jesus, pero hindi ka sure na ligtas ka, and all you need to do now is, number one, put your trust in Him. Ipagkatiwala mo yung buhay mo sa Kanya. He died for your sins. Pag ginawa mo yun, pangako ni Lord sa'yo, you receive eternal life. Mga kapatid, hindi ho mahirap maligtas. Tatandaan niyo yan, ha? Hindi mahirap maligtas. Yung iba kasi pinahihirapan. Kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin yan, gawin mo to, gawin mo yan. Huwag kang papakaloko, magpakabuti ka, etc., etc. Hindi ho tayo maliligtas sa pamamagitan ng pag-iwas sa kasalanan. Hindi ho tayo maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Bagamat lahat ng yan, mabuti at maganda, hindi ho tayo maliligtas sa pamamagitan nun. Kasi kung maliligtas tayo sa pamamagitan nun, hindi na kailangan bumaba ni Jesus at mamatay sa krus. Kaya siya bumabat na matay sa krus para bayaran ang kasalanan natin. At pag sumampalataya ka sa Kanya, gaya ng sabi ni Lord, katotohanan sinasabi ko sa iyo, most assuredly I say to you, he who believes in me has eternal life. Meron ka ng buhay na walang hanggang ngayon. Kaya alam mo kung hindi kayo masaya. No? Imagine, kung matulog ka mamayang gabi, kahit mamatay ka na bukas, nakahanda ka na. Bakit? Kasi you have eternal life. Di po ba? Maraming tao hindi alam kung saan sila pupunta pag namatay. Pero ikaw alam mo na. Alright? So, ang kaligtasan, according kay Jesus, has only one condition. Walang ibang binigay si Lord na condition kung hindi, manampalataya lang tayo sa Kanya. Alright? Si Lord ang nagsabi nun. Ang tanong ito, bakit sinabi ni Lord sa nabasa natin kanina? Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Pwede bang i-contradict ni Lord yung sarili niyang pangako? Na nung una, ang pangako niya sa mga tao, wala kayong ibang gagawin.
Simply trust me. Believe in me. And once you do that, you receive eternal life. And then isang araw, nagbagong isip ni Lord. Mukhang napakadali nung salvation na yun. Nagbago na isip ko. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Pwede bang ganon? Na isang araw, si Lord, naisip niya na huwag kong pahirapan yung daan ng kaligtasan. Gagawin ko lang simple. Manampalataya lang kayo sa akin. Namatay ako para sa inyo. Manampalataya kayo sa akin. Na kaya ko kayong iligtas. All you need to do is to believe in me. Tapos isang araw naisip ni Lord, parang sobrang dali yata nun Nagbago na isip ko. Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So nagkaroon na si Lord ng dalawang paraan ng kaligtasan. Pwede ba yon? May kausap ako. Hello? Now, kung hindi nagbago ng isip si Lord, kung paanong maliligtas ang isang tao, how do we explain Matthew 24:13? Mamaya, alamin natin. But first, tapusin muna natin yung dalawa. Okay, tapos na tayo dun sa, ang salvation is according sa verse na to, conditional. Pero according kay Jesus, hindi ka maliligtas by good works, manampalataya ka lang. Pangalawa, pag ininterpret mo tong verse na to, out of context, may isip mo talaga, hindi secure ang salvation mo. Kasi pwede siyang mawala. At yan ang naiisip ng lahat ng mga legalists. Ayan, born again talaga yan eh. Kaya lang, dahil iniwan niya ang asawa niya, sumama sa ibang lalaki o sa ibang babae, at kahit anong sabi namin na, balikan mo yung asawa mo, tumino ka na. Ayaw. Dati ligtas yan, ngayon hindi na. Yun ang kanilang sinasabi. Dati talagang born again yan. Nagpipreach na yan eh. Nagpipreach na yan. Tapos, bumalik sa dating bisyo. Nagsusugal na uli. Nag-iinom. Ligtas yan dati, ngayon hindi na. Bakit? Kasi hindi na natiling tapat eh. Ilan sa inyo nakarinig ng ganong paniniwala o pananaw? Naniniwala ako dati ligtas yan. Kasi 10 taong kong nakasama sa church yan eh. Ang lalim ng commitment yan. Yan ang unang-unang dumadating sa church. Hindi pa nagsisimula, wala pa yung usher, nandun na siya. Tapos na yung service. Nag-uwian na ang lahat. Siya rin yung huling uuwi. Talagang naniniwala ako dati yung Kristiyano, ligtas talaga yan. Sobrang init niya noong araw. Sobrang init nga yan. Huwag mapapadaan sa sampayan yan. Tuyo ang sampayan. Sobrang init niyan. Grabe yan, grabe. Pero, ngayon hindi na. Nagsusugal na uli, nag-ano na. Dati ligtas yan, pero ngayon, kasi hindi na natiling tapat eh. Hindi na siya ligtas. Nawala na ang kaligtasan niya. Now, madaling i-conclude yun. Kahit sino sa atin makakaisip ng ganon. Hindi na ligtas yan. Nawala kaligtasan yan. Kasi hindi na nga nagsisimba yan eh. Hindi na yan ligtas. Nawala na kaligtasan niya. So, si Lord ba kapag nagbigay ng kaligtasan, bumabawi? Parang yung dating laro sa Itbulaga, laban bawi. Parang ganon. So, si Lord pagka nagbigay ba ng kaligtasan sa atin, binabawi niya. No, i-clarify ko lang, no. Hindi natin kinukonsinte yung taong bumalik sa bisyo. Hindi natin sinasabing okay lang yan, total, di naman nawawala ang kaligtasan mo. Sige na, okay lang, magpaka-asal demonyo ka na, total, ligtas ka na naman eh. Hindi natin sinasabi yun. Tama? Kasi kung ganyan yung attitude mo, matapos mong malaman ang kaligtasan hindi nawawala, ang iisipin mo, yun naman pala eh. Ligtas na ako, hindi mawawala. Pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko.
malaya nga akong magkasala. Well, pag ganyan ang nasa isip mo, something is wrong. Kasi walang matinong Kristiyano na ganun ang magiging motibo after niyang malamang hindi mawawala ang kaligtasan niya. Tama? Kung ikaw yung tipo ng Kristiyano, na umaga pa lang, pinaplano mo na yung kalokohang gagawin mo, no? Iniisip mo na kung ano yung mga kabalbalang gagawin mo sa buong maghapon, teka muna. Hindi ugali yan ng Kristiyano. Pero posible ba yon? Meron ba mga Kristiyanong ganon? Abo, marami sila. Pero wala dito nun. Yun ang kagandahan doon. Wala sa atin nun. No? Sabi ni Iggy, absent daw. Okay, tingnan nyo na kung sino yung absent. Okay. So, ang punto mga kapatid, no? Hindi gawain ng matinong Kristiyano, yung porkit alam mong ligtas ka na at hindi mawawala, maiisip mo na pwede ka nang mag-asal demonyo at malaya ka nang gumawa ng kahit ganong karaming kasalanan at maisipan mo pang mag-set ng world record for sin. Well, mali yun. Okay, hindi tama yun. Ay, intindihan niyo ako. Pero, talaga bang itinuturo ng Lord na ang kaligtasan natin, once na tinanggap mo, secure at hindi mawawala? Magbasa muna tayo ng ilang verse sa Bible para makita natin kung yung kaligtasan natin talagang secure. Kasi dito, sa verse na to, ang magiging dating sa'yo, salvation mo is not secure. Kasi kailangan mong manatiling tapat hanggang wakas para maligtas. So kung hindi ka mananatiling tapat hanggang wakas, paano magkakaroon ng seguridad ng kaligtasan mo? Nakakatiya ka ba? 5 years from now, ganyan ka pa rin sa iyong spiritual life? Di ba yung iba nga sa atin dito, 5 years ago, napaka-lalim ng commitment. Di ba? O ngayon, ayaw na magsimba. So, nakatitiya ka ba after 5 years, ganyan ka pa rin? Di ba? Hindi. So therefore, kung yan ang paniniwala mo, ang kaligtasan mo, kailangan mong manatiling tapat hanggang wakas, hindi secure. Pero tingnan natin, ano bang sinasabi ng Bible about our salvation? Talaga bang secure siya? Itong sabi ni Lord in John chapter 10. And I give them eternal life. Doon muna tayo, pause muna tayo. I give them eternal life. What does it mean? I give. Everybody say, give. Louder, please. Gift. It's a gift. Eternal life is a gift. Hindi mo siya pinaghirapan. Binigay lang sa'yo. Sabi ni Lord, I give them. I give them. So, hindi ito something that you can earn. I give them eternal life. Tapos, binigyan diin niya to. They shall never perish. Kung paanong hindi mahirap intindihin yung Matthew 24:13, hindi rin mahirap intindihin yan. Mahirap bang intindihin yung sinabi sa'yo ni Lord, I give you eternal life, you will never perish? Hindi rin mahirap intindihin yon. Kaya lang, karamihan ng mga legalists, ang nasa isip nila, they will still perish. Ngayon, itong sabi ni Lord, neither shall anyone snatch them out of my hand. Sabi ni Lord, walang sino man, nobody can snatch you out of my hand. Kung hindi ka pa kontento dyan, dinagdagan pa ni Lord yan, my Father who has given them to me is greater than all. No one is able to snatch them, tayo mga Christians, out of my Father's hand. Isipin mo, hindi lang kamay ni Jesus, kundi kamay pa ng Diyos Ama. Sabi ni Lord, nobody can snatch you out of... Yung nga lang, kamay ni Jesus, sapat na yun eh. Para masabi natin, no one can snatch us out of His hand. Alam niyo, katuwiran ng mga maraming Christians ganito eh. Kapatid, higpitan mo ang kapit kay Lord. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Ilan sa inyo yung nakarinig ng ganyang payo? Huwag kang bibitaw.
Huwag kang bibitaw kay Lord. Huwag kang bibitaw. Tingin kayo sa harapan. Pag ikaw ang kumapit, sigurado makakabitaw ka. Ilan sa inyo rito yung may anak, nung mga bata pa yung mga anak ninyo, kayo'y tatawid sa kalsada, na daanan ng sasakyan, at yung anak mo, na 7 years old, 5 years old, sasabihin mo sa kanya, kumapit ka sa akin. Kumapit ka mabuti. Eng-eng yung magulang na ganon. Kasi bata yan, pwedeng kumalas sa'yo yan. Para ma-secure siya, ikaw ang kakapit. Ikaw ang hahawak. At kahit gaano pa siya kalikot, secure siya habang tumatawid kayo. Naintindihan niyo ako? Sa ating kaligtasan, si Lord yung humawak. Dahil alam ni Lord, kung ikaw ang hahawak, makakabitiw ka. Kaya wag mo nang gawing katuwiran yung kapatid. Yung kapit mo, higpitan mo. Huwag kang bibitiw, kahit anong mangyari. Church, hindi ikaw ang dapat kumapit. Ang totoo niyan, si Lord yung kumapit sa'yo. At kahit kailan, hindi ka niya bibitiwan. Amen? Now, kung hindi ka pa kontento dyan, ito sabi ni Lord. Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life. Again, isa lang yung kondisyon na binigay ni Jesus dyan for you to receive eternal life. Ano yun? Believe in Him. Ayan malinaw. Believe in Him. Nang sabihin ito ni Lord, lahat ng sasampalataya sa Kanya, para niya na rin sinabi, your salvation is a done deal. Everybody say, done deal. Done deal. Louder please. Done deal. Bakit done deal? Kasi, yung past, present, and future mo regarding salvation, secure na. Tingnan nyo to. Regarding past, nung ikaw ay sumampalataya kay Lord, ang sabi niya, ikaw daw ay nag-pass from death to life. Nung sumampalataya ka kay Jesus, etong unang nangyari sa'yo. You have passed from death to life. Yun yung past mo. Yung present mo. Ito sabi ni Lord, right at this moment, you have eternal life. Yung future mo, you shall not come into judgment. Sa hinaharap, merong judgment day na lahat ng tao haharap sa Kanya, ang sabi ni Lord, don't worry about that day. You shall not come into judgment. Therefore, ang kaligtasan natin, according to Jesus, is a done deal. Kung hindi ka naniniwala dyan, wala akong magagawa. Andiyan po tayo. Our salvation is secure. 100%. Kaya lang, ang tanong, bakit may ganitong verse? Matthew 24:13. Hindi ko na ilagay sa slide ulit. Matthew 24:13, Jesus said, but he who endures to the end will be saved. Kung ang salvation ko hindi conditional, ito'y libre, walang bayad, at hindi rin mawawala, and so therefore secure ang kaligtasan ko, how do we explain Matthew 24:13? Ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Pag ininterpret po natin yan, again, out of context, iisa lang talaga ang maiisip mo. Ano yun? Ang kaligtasan po natin, posibleng mawala at hindi siya secure. Now, i-clear natin yung confusion. Ready na kayo? Taas ang kamay nung ready na. Now again, ano ang kailangan natin gawin to clear the confusion? Every time na meron tayong verse na nababasa na posibleng yung kaligtasan pwedeng mawala at parang naguguluhan tayo. Find for the aim. Ano ibig sabihin ng aim? Author's intended meaning.
Alright? Now, ang nagsasalita dito si Jesus. So, tingnan ngayon natin yung buong konteksto, bakit niya nasabi yun. Alright? Bakit nabanggit ni Lord ito in verse 13? So, ang gawin natin, basahin natin yung buong context. Kasi kapag ang binasa mo lang, isang verse lang, hindi mo binasa yung buong context, madalas kaysa hindi, mami-misinterpret mo. Agree kayo doon? Pagka yung gitna lang yung binasa mo, hindi mo binasa yung buo, naalala niyo yung isang kwento, I cannot recall na, naikwento ko na sa inyo rito. Yung merong magnobyo, at pagkatapos, nagmamahalan sila ng sobra, at nag-decide ng magpakasal. Ito ay nangyari way back 1970s pa. Okay? Wala pang mga text, wala pang mga cellphone. Sulat lang, sulat. Ilan sa inyo dito naabutan ang means ng communication yung love letter? May mga love letter pa. Oh, ganito, love letter, ha? Oo, may love letter na. So, itong mamang ito, sa sobrang excitement niya, malapit na silang ikasal. Naisipan niya na sorpresahin itong kanyang nobya. Ang ginawa niya, nagpunta siya kung siya ay taga Manila, nagpunta siya ng Cebu kasi may nabalitaan siya na merong napakagaling na mananahi doon ng trahe de boda. So, ang ginawa niya, sabi niya, pupunta ako ron. Dahil nagmamadali siya, dahil kulang na yung panahon, dahil magpapatahi pa siya, ang ginawa niya, hindi na siya nakapagpaalam sa kanyang nobya. Nag-iwan na lang siya ng sulat. At doon sa sulat niya, ang problema ito, nung binuksan nung girlfriend niya yung kanyang sulat, yung gitna na kagad ng binasa, yung bandang huli. Ang nakalagay sa bandang huli, ganito, aalis na ako bukas. Yun ang nakalagay sa bandang huli, aalis na ako bukas. Nagmamahal. April. Walang iya ka! Walang iya ka! Isa kang manluloko! Isa kang talipandas. Talipandas ba tawag? Isa kang manluloko. Ibinigay ko sa iyo ang aking pagmamahal kung kailan nalalapit na ang ating kasal. Ano na lang ang sasabihin ng aking mga kaibigan at mahal sa buhay? Yung pala, may mga naunang sinabi doon. Iyak siya ng iyak. Sabi ngayon ng kapatid niya, ba't ba iyak ng iyak? Pinigay yung sulat. Ang nakita niya ngayon, o ate, anong problema mo? Hindi mo ba nakita? Sabi niya, aalis na raw siya bukas. Umalis na. Ate, nakalagay dito, ito, babasahin ko buo. Mahal ko. Dahil ikaw ay higit na mahalaga sa akin kaysa anumang bagay. Gusto kitang maging pinakamasaya sa araw ng ating kasal. Gusto kong maging magandang-maganda ka sa araw ng ating kasal. May nabalitaan ako na isang mananahe na napakagaling, mananahe ng trahe de boda. Pupunta ako doon para ikaw ay ipagpatahi ko ng trahe de boda. Aalis na ako bukas. Nagmamahal. Yun naman pala eh. You see, kung babasahin mo buong context, hindi ka maliligaw. Ganon din dito sa Matthew 24:13. Kung babasahin mo yan out of context, yun na lang ang maiisip mo. Pambihira naman si Lord, binawi yung pangako niya ng kaligtasan, napakadali, mananampalataya ka lang. Ngayon pinahirapan niya. Kailangan mong manatiling tapat hanggang wakas. Diba? Ngayon, basahin natin yung buong sulat. Okay na? Hello? Basahin natin yung buong sulat. Matthew 24:13 yung kanina, di ba? Verse 13. Unahin natin sa verse 1 o verse 3. Matthew 24, verse 3. Doon sa mga naunang sinabi. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? What will be the sign of your coming and of the end of the age? So, nasa Mount of Olives sila, nagtanong yung mga disciples kay Jesus habang sila ay nakaupo sa bundok. At merong dalawang mahalagang tanong yung mga disciples. Ano yon?
Una, sabi niya, what will be the sign? What will be the sign of your coming? And the end of the age? Yun yung tanong. So, ang ginawa ni Lord, sinagot niya kung ano yung sign ng kanyang coming at saka yung end of the age. O, ito ngayon sabi ni Lord. Jesus answered, watch out that no one deceives you. Many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Nangyayari na yan actually sa panahon natin ngayon. Nakakulong na nga eh. Aalala nyo si appointed son? Hindi ka maliligtas kung di ka dadaan sa kanya? Oo. May kontrata pa yun. Kailangan mong pumirma. Kailangan ng pirma niya bago ka maligtas. And then, verse 6. You will hear of wars, rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nangyayari na ba to? Gera dito, kaliwat kanan? Magugulat na lang tayo, baka isang araw tayo na yung ginegera ng China. Nanood ba kayo ng balita kagabi? Binomba ng China yung ating mga dun sa West Philippine Sea. Diba? May isang araw, kasama na tayo dyan sa ginegera. At kaliwat kanan ng gera ngayon, hindi pa tapos sa Ukraine, sa Russia, hindi pa tapos sa Israel. Maraming gera. So, nangyayari na to. Nations will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines, earthquakes in various places. Nangyayari na ba yan? Di ba? Meron ng earthquakes, marami ng tagutom, at nagkigera-gera na. So, ang point is, etong mga talatang ito, referring doon sa signs nung second coming ni Christ. Sinasagot lang niya yung mga tanong. All these, sabi ni Lord, are the beginning of birth pains. So, reading by the context, ang dinidiscuss ni Jesus in Matthew chapter 24, may kinalaman sa kanyang pagbabalik. Alright? Ngayon, with regard sa kanyang pagbabalik, merong binanggit si Lord during this conversation na isang napakahalagang event na mangyayari in the future na may kinalaman sa kanyang pagbabalik. At ito ay yung tinatawag na the Great Tribulation. Ito ang sabi ni Lord. Okay? For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world, until this time, no, nor ever shall be. Sabi ni Lord, regarding sa second coming, meron kayong isang event na kailangan ninyong malaman na magaganap, na katatakutan ng lahat ng tao. Magkakaroon ng great tribulation. At itong great tribulation na to, hindi pa nararanasan ng tao simulat sa pool nung likhain si Adan hanggang sa panahong parating. Okay? Mabigat, no? At ang sabi ni Lord regarding dito sa Great Tribulation, itong sabi niya, unless those days were not shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Tanong, sabi ni Lord, magkakaroon ng Great Tribulation na hindi pa nararanasan ng tao simula sa pool nung isilang pa si Adan hanggang sa panahong darating. And if those days were not shortened, kung hindi na paiikliin yung Great Tribulation, look at what Jesus said. No flesh would be saved. Ano ibig sabihin nun? Walang maliligtas? Ito kasi yung problema. Every time we hear the word save, everybody say save. Save. Ang naiisip natin parati agad, entrance to heaven. Kaya yung Matthew 24:13, he who endures to the end shall be saved. Ang nasa isip mo, going to heaven. Kasi narinig mo yung salitang save. Eh, yung save dito, going to heaven din ba? Now, to
To understand, punta tayo sa word study. To understand His meaning dito sa word na save na binanggit ni Lord, yung word na yan, na may kinalaman sa Great Tribulation. The word save in the Greek is sozo. Na merong apat na posibleng kahulugan, depende sa statement. Depende sa sentence na ginagamit. Alright. Ano yung apat na kahulugan na yan? Primarily, to save you spiritually, going to heaven. Pangalawa, to heal or make whole. Pangatlo, to preserve alive. Pang-apat, to rescue from danger or distraction. Pwede niyong i-search yan. Kung kayo ay nag-google, i-search niyo lang, ano ang Greek word ng save? Anong ibig sabihin ng zozo? Okay, yan po yung mga lalabas. Now, dyan sa verse na yan, ano sa palagay ninyo ang tugma doon sa binanggit dito ni Lord? Sabi ni Lord, there will be great tribulation. Na yung great tribulation na to, according to Him, hindi pa nangyayari since the beginning of time, nor ever shall be. So mabigat ito. And sabi niya, unless those days were shortened, kung hindi daw paiikliin yung araw na yan ng Great Tribulation, no flesh would be saved. So ano yung saved na tinutukoy niya na no flesh would be saved? Going to heaven? Gagaling sa karamdaman? To be preserved alive? To rescue from danger or destruction? So lumalabas, pag binasa natin yung context, it could be etong dalawang to. Preservation of life and to rescue from danger or destruction. How do we know that? Magbasa tayo ng ilang translation gamit din yung same na verse. Look at this. Matthew 24:22, New King James yan, di ba? Diyan natin kinuha kanina. Unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. O, tumingin tayo ng ibang version. In Matthew 24:22 NIV. If those days has not been cut short, no one would survive. But for the sake of the elect, those days will be shortened. So lumalabas, mas tama yung translation na to, mas malapit doon sa Greek word na to preserve alive. Bakit? Kasi yung statement ni Lord, eto, listen, tingin sa harapan. Sa panahon yan, magkakaroon ng great tribulation, matinding kapighatian. Kung hindi paiikliin ng Diyos yung kapighatian na yan, walang matitirang buhay. Mas correct, di ba? Now, hindi nag-iisa ang NIV. Actually, marami sila. In fact, yung New King James, halos ilan lang sila, pati yung NASB. Pero halos lahat, yan ang sinasabi. In fact, New Living Translation, in fact, unless the time of calamity is shortened, not a single person will survive. But it will be shortened for the sake of God's chosen ones. So yung Matthew 24 verse 13, He who endures to the end shall be saved. Hindi ibig sabihin going to heaven. Kung hindi, sabi dito, unless those days were shortened, no flesh would be saved. In other words, ang tinutukoy niya, kung apat yung kahulugan ng zozo, tanggalin mo na yung possibility na ang tinutukoy niya is going to heaven or to be healed. Ang tinutukoy niya is etong dalawa. To be preserved alive, to be rescued from danger. Kaya nang sabihin ni Lord in Matthew 24, verse 13, sinagot niya yung tanong ng mga apostles. You want to know what will happen in the future? Okay, there will be wars, rumors of wars, earthquakes, famines, and don't forget, there will be great tribulation. And if those days were not shortened, tribulation, no one will survive.
Kaya nang sabihin ni Lord, but he, okay? But he who endures to the end shall survive. Gets nyo? He who endures to the end will be preserved alive, will be rescued from destruction. Hindi will be saved in terms of going to heaven. Kaya mga kapatid, yung Matthew 24:13 ay hindi po patungkol sa ang kaligtasan mo ay nagkaroon ng panibagong kondisyon. Na ang kondisyon na kailangan mo maging tapat hanggang wakas. At pag hindi ka naging tapat hanggang wakas, mawawala ang kaligtasan mo. Si Jesus consistent. Everybody say consistent. Si Lord, iisa ang tinuturo pagdating sa kaligtasan. Believe in me, you will have eternal life. For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. And the moment you receive eternal life, hindi mo yun mawawala. For the simple reason, what you receive is not temporary life. Ang tinanggap mo, eternal life. And eternal life, by definition, is life that lasts forever. Eternal nga eh. Kung mawawala yan, temporal yan. O probationary. Tama? So, I hope, after hearing the true meaning of the word saved, na hindi naman ito patungkol sa ang kaligtasan mo posibleng mawala. Kung hindi, yung saved dyan, referring to those people who will undergo tribulation period, na kung hindi sila magiging matatag, hindi sila mare-rescue from danger. Hindi sila mape-preserve na buhay. Yun ang tinutukoy ni Lord. So, ang Bible will not contradict itself. Ang kaligtasan natin, 100% secure. Palagpakan po natin ang Panginoon.